Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan, wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Lord, ang mataas na kapurihan at kapasalamatan ay itinataas namin sa inyo. Salamat po sa panibagong araw na ito na kami ay inyong dinala dito upang muling matuto ng inyong mga salita. Kayo po ang pumagitna sa pagpapatuloy ng aming worship serve. Buksan po ninyo ang aming puso at isipan at tulungan po ninyo kami mag-focus sa inyo muli. Maraming salamat po. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po. So, ini po yung kakatamong pa mag-celebrate ng Children's Sunday. Buri na po sabihan, di nantala pong chance dahil anak, aranasan da naman yung maging steward king kakatamong worship service. So, pero by po ito, o din po din kakatamo pong announcements, king October 15, mag-celebrate mo pong Harris Sunday. So, kaibat na po nita, itang alas 2 ng gatpanapon, yapin po itang Children's Got Talent, king karela pong Children's Fellowship. Ken pong 22, at itamo pong Evangelistic Sunday, mayagkat po det ang kakatamo pong in-invite kanita, agkatala pong pasibayo. Nebo, ban kanita, abe-abe tamo pong sambaking gino at abe-abe tamo pong tanggap king metong amaya pabalita. Kaya beda po detang dati tamong nagkat na palagi tamo na alalo pangeni. So ito po king 22 way ito po na po. Tapos ito pong 29, at tamo pong Grand Memorial Sunday. Ito pong pamigaga na kareng kaya katamo pong Kaluguran King Bie. So, ito pong 22, kaya na po nitang quarterly fellowship dareng Sunday School Teachers. Bible Study ang pong Junior League. Kaya po, Sunday School Briefing, teachers po. Dito pong mag-lead king, kaya katamo pong Sunday School
pota, manyat ko mo, deta mo po leader na po, manyat ko mo po mga 2 minutes. Atin ko mo pong iklaro kaya katamo po lesson. After na po ning worship service, ditak mo pong minuto ito, banta, atin ko po pong iklaro bang potang pag-aralan, potang toruya, at least malino ya po na po. So, o din po, din kaya katamo pong prayer, mag-lead po kayong prayer, kayong susunod na Sundays na ning October. Okay po. Yan po, follow our page. So, nung ati kayo pong Facebook account, pantunan niya po yung The Disciples United Methodist Church, tapos po, pindutan niyo itang follow. Okay. O kaya, like mo. Like mo, pwede na yun, eh. Ayan po rin kaya katamo pong steward, rin kaya katamo pong financial status, financial updates. Last October 1. Okay po, happy birthday po. Karing kaya katamong kapatid na mag-celebrate king karelang birthday ining October 9 hanggang October 14. So happy birthday po kang Micaela Luis de Ramos. King 10, Justin Gorospe. King 11, Jeneline Raval. Miko Paulo Paras. Jocelyn Heroso, Eulalia Gorospe, Mac Herbin Paras, Maria Christine Elise Omagtang, Pauline Cortez, Mabi Clyde Gorospe, Kempung 12, Alfredo Henson Estelita Reclosado, Camila Karel Cunanan, Anyan, Zakil Ley Gomez, Daniel Jonin Bondok, Laurent Joseph Baluyot, Ken pong October 13, Irene Calma, Kyla May Calma. Ken October 14 po, Antonio Baluyot, Jansen Gorospe, Leonardo Esguera Jr., and Prince Makhale Gorospe. So happy birthday po kaya kayo at nung ating ibang may banggit, happy birthday mo rin. Sige, pagkatatala po. Good morning po. Good morning po. Ayan, ngayon pong kayabakan celebrate tayo po yung Children's Sunday at recognize na mo rin po yung kahalagahan na ting kakatamong anak na dala-dala po king kakatamong kapilya at lilid tala po para abalo din kakatamong Ginoo. Sabi na po ning kanta, one way Jesus, you're the only one that I could live for. Balo ko po na yung bawat metong kakatamong kaya ni bukod ketang gagayit tala rin kakatamong anak o rin gagayit tala po rin kakatamong kayabe. At yung tamo pong reason dahil may tatamong kinit para ibiyatamo itong piyakamatas sa kapuling kakatamong Ginoo. Kaya katanda kayo pong talakad at ilay tayo po yung kakatamong biye kalupan na ning lyrics di kantatawag po yan ni king kakatamong kanta. You're the only one I
with declaration, you are the way. You are the way, the truth, and the life. I live by faith and not by sight. For you, Living on for you. You are the way. you are the way, the truth, and the life. I live by faith and not by sight. For you, We're living on for you. We sing, you are the way. you are the way, the truth, and the life. Live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. Live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. Hallelujah, Jesus, we worship you today. Mapurihan nawa ang ngalan mo, Panginoon, sa umagang ito. Mapurihan nawa. Niya po anak ko, every time na pumunta ako church, akala ko po yung way of worship, itang magkanta ka mo. Siyempre po, ito yung bala kong gagawan. Magkabi akong children's choir. At magkanta ko na "Tan the best, huling iting yung practice ko, kumanta. Pero as time goes by po habang tutuwa ko, habang tumatanda ako, I'm learning other ways of worship. And learning the deepest way of worship. And that is surrender. Because when we worship, we surrender our hearts to the Lord. We surrender our troubles, our doubts. Because when you don't surrender, mapalyari nga sabi tamo na you're not really worshiping the Lord. Dahil maging self-centered ka at ingisipan mo muna na itong panandaman mong yan. This song was made anya pong time na li ako dala ring kanta king church. And the people learned how to worship God without music. They learned how to worship God by surrendering their lives no matter what. Sabi na, when the music fades, all is stripped away, and I simply come longing just to bring the something worth that will bless your heart. It's all about you, Jesus, tonight, today. It's all about you, Jesus. Let our hearts worship you, Lord, even with all the noise na naririnig namin sa mundo. And as pure are the hearts of the children, Lord, we will worship you today in spirit and in truth. Let's worship the Lord. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song. 'Cause I'll bring you more than a song. For a song in itself, it's not what you have required. Search our hearts, Lord. Worship me today. You
search much deeper within, through the wavelengths of fear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless world, no one can express how much you deserve. So I'm weak and poor, and all I have is yours. Every single breath, I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. For a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the wavelengths of fear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, but it's all about you. It's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. More than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. More than a song. You're looking into my heart. You're looking into my heart. You're looking into my heart. It's all about you, Jesus. You're looking into my heart. You're looking into my heart. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, but it's all about you. It's all about you, Jesus. We worship God in different ways. Kabalyari pong men, we worship God with all our hearts,
total ng tala rin puso tam, di nga liwa po tatas dala ng gamat da, di nga liwa luluhod da, di nga liwa manalangin da. This time po, let's worship God nung ninuwi ka. Because it's searching much deeper within, not just about this song, but about your heart. That's worshiping God today. So let's sing once more. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you. Church, sing your voices. Lift your voices to the Lord. Lift your praises to the Lord. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry for the things I made. It's all about you. It's all about you, Jesus. Aming Panginoon, kami po'y nagsusumamo sa iyo sa pamagitan ng panalangin, punong-puno ng pagtitiwala, punong-puno ng pasasalamat, upang aming ipagkaloob sa inyo, Panginoon, ang isang pinakamataas na papuri sa pamagitan ng mga awitin at higit sa lahat, Panginoon Diyos, ng aming buhay na iyaharap namin sa iyo ngayon, na walang ibang makita namin kundi ikaw. Wala kaming ibang titingnan, Panginoon Diyos, kundi ang iyong kaluwalhatian. Wala kaming titingnan, Panginoon Diyos, kundi ang inyong kabutihan sa sandaling ito. Samantalang kami nagkakaisang nagpapahayag ng aming pasasalamat. O aming Ama, mapagpalang Diyos, dahil sa iyong kabutihan, kami ngayon ay muling nagsama-sama upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Na masamantalang, Panginoon Diyos, kami ay narito kasama ng mga hinirang mo, pinili mo, Panginoon Diyos, upang tumugon sa iyong pagtawag sa amin. Nagkakaisa naman kami sa isang diwa at nagpapakumbaba upang sa iyong banal na presensya ma-enjoy namin ang patuloy mong pagkilos sa aming buhay. Dalangin ko po, Panginoon, anuman ang aming pagkakamali, anuman ang aming pagkukulang, anuman ang aming kalabisan, patawarin mo po kami, Panginoon. Na hindi man kami karapat-dapat kahit anong gawin namin. Subalit dahil sa iyong pagmamahal, hindi mo lang kami itinuring bilang mga kaibigan. Higit pa rito, Panginoon, kami binigyan ninyong karapatan maging anak mo. Kaya bilang mga anak mo, Panginoon Diyos, kami po'y nagsusumamo para sa aming mga kaibigan, mga kapatid, mga mahal sa buhay, na minsan, Panginoon Diyos, na sa oras na ito,
kasama ng mga kapatid namin sa kanilang tahanan, kasama ng mga kapatid namin, Panginoon Diyos, na nasa kanilang trabaho, nasa ibang bansa, kasama pa rin sa pananambahang ito. Dinggin mo po, Panginoon Diyos, ang sigaw ng aming mga puso para sa aming mga mahal sa buhay, para sa kanilang trabaho, para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, at para sa kanilang katawan, Panginoon Diyos, na nagdudulot ng sakit. Inihiling ko po, Panginoon Diyos, na iabot po ninyo ang inyong mapagpalang kamay sa Kanya. Kasama po ng aming dinadalangin ngayon na si kapatid na Sio Dizon, na nasa ospital. Pagpalain mo po siya, Panginoon. At sino man, Panginoon Diyos, na narito, na mayroong nararamdaman sa kanyang katawan, iabot po ninyo, Panginoon Diyos, ang inyong mapagpalang kamay upang iabot para sa kanya ang kagalingan. Kasama, Panginoon Diyos, ng mga hamon na aming naranasan sa mga nakaraang araw. Sapat, Panginoon Diyos, ang iyong kalakasan upang sama-sama kaming bigyan ng kalakasan, Panginoon Diyos. Samahan mo rin kami, Panginoon, sa pananambahang ito, kasama po ng aming bansa at ng iglesyang ito na inyong itinatag. Ingatan mo po ang bawat isa. Pagpalain mo po, Panginoon. Igawad mo po ang iyong banal na presensya sa amin upang patuloy naming maranasan ang iyong dakilang layunin. Kasama, Panginoon Diyos, ng mga itinalaga mong mga bata upang manguna sa pananambahang ito. Higit sa lahat, Panginoon Diyos, ang inyong itatayong magbibigay ng mabuting balita. Pagpalain mo siya na sa pamamagitan niya'y maipahayag ang iyong kabutihan sa amin. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Samahan mo nga kami kasama, Panginoon, ng aming mga kapatid na nag-celebrate at magse-celebrate ng kanilang birthday. Itbuhos mo po ang iyong masaganang pagpapala sa kanila na higit naming maranasan, Panginoon Diyos, ang iyong masaganang pagpapala sa kanilang buhay. Maraming salamat po. Inihiling po namin ito, tinaasahan na tatanggapin. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen.
Maya Payabak po. Metong pong maragula pa kapasalamatan uling akilala kiin Ginoo. At binayo na ako, lalong-lalo na in kasalpantayanon kung makatayid kayo. Pepalino na kanako at malino kanako, ing sasabihan na King John 14:6. Sumagot si Jesus, ako ang dahan, ang buhay, at ang katotohanan. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamagitan ko. At kimpong pamanaos na kanako, bang makyabe mag-aral, mag-briefing, mag-lead Bible study. Kitang iya ko pati nangu, ang gana kitang tinangu ko, balo ko ing Ginoo, yaing menantabi kanako, at yaing sinaup kaya kami, baming akabyusan, ing egan-naganang pekyarapan mi. Tutupo kanita ng kasakit. At sabi na ning asawa ko, baka high school man, ding 5 anak, mila apayari. Pero, yung ginupo, napupepa yung tulutan nita. Mayari lang ang pong high school, mistat man po itang kadwa ko, mayari yung college, pero at inakman pong agpong malago. At itapong pangani ko, at itapong kakatlo ko, mayari naman pong college. At yung gino, pepa yung tulutan na mo rin po na makatuklo lang college, itang kakadwa kong bunso, ang popa po yung kanakong bunso. 3rd year college, ang popa pong 1st year college. Kaya po sabi ko, karimpe nga rin kalupa ko, hanggang ating kasakitan, isulang tumutamo po yung kaya katabong tagimpa na malago, karing kaya katamong anak. At iyabi tayo po yung sasabihan na King Matthew 6:33, seeking first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you. Panuwalan ko po na ring anak na ning Ginoong Diyos na etutok ng milaloko kapanayan, kasalpantayanan at kapanaligan kaya, balo ko po at niya pong mayap a plano, yung kaya katamong Ginoong Diyos. Itanapo nga mo po at ing mata sa kapuryan, patuloy tamo pong idikil, king kaya katamong Ginoo, uling niya po ing patuloy na mamantabi at sasaw kaya katamo. Takal pong salamat.
Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mark chapter 10 verses 13 to 16. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyo lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang hindi tumatanggap ng paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata. Ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Tayo po ay pinagpala sa pagkabasa ng banal na kasulatan.
Let us pray. Dear God, we give thanks to you, our Lord, for another beautiful day. We ask for your love, guidance, and protection in everything we do. Thank you for all the blessings to help us grow. This I pray in Jesus' name. Amen. May He accept all your offerings and be pleased with your sacrifices. May He give you what you desire and make all your plans succeed.
Pinapahayag namin, Panginoong Diyos, ang aming papuri at pasasalamat dahil sa iyong kabutihan. Kami po ay nagpapahayag sa pamamagitan ng mga handog ng iyong mga anak. Pagpalain mo po ito at gamitin sa lalong ikaluluwalhati, ikapapahayag ng iyong pagliligtas at pagmamahal. Pagpalain mo po ito, Panginoon Diyos, at pagpalain mo rin ang iyong mga anak na nagkaloob nito sa pangalan ni Jesus. Amen.
Blessed morning po sa ating lahat. Noong sinabi po sa akin na ako po ang magbabahagi ng salita ng Diyos, hindi po ako kaagad umoo dahil alam ko po na nakakakaba tumayo dito sa pulpito. Ngunit alam ko po na kahit bata pa po ako ay maaaring gamitin ng Panginoon. Siya ang pumili sa akin at siya rin ang tutulong magbibigay sa akin ng lakas ng loob at talino. Tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli kaming makakarinig ng mga salita mo. Tulungan mo po kami na buksan ang aming puso't isipan sa mensahe na nais niyo pong iparating sa bawat isa sa amin. Gamitin mo po ako, Panginoon, sa ikatataas ng iyong pangalan. Ito po ang aming panalangin at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po ng isang survey na ang pangunahing source ng kasiyahan ng mga Pilipino ay ang pamilya. Obvious naman yan, di ba? Hindi na natin kailangan po ang survey para mapatunayan yan. Nararamdaman naman po natin yan. Sino po sa atin ang kumpletong sumasamba kapag Sunday worship service? Magkakasamang sumasamba ang tatay, nanay, at mga anak. Di ba po, nakaka-bless yun? Ang sarap picturean. Masaya siyempre kapag magkakasama ang buong pamilyang sumasamba at naglilingkod sa Diyos. Kung ang pamilya ang pangunahing dahilan ng kasiyahan, totoo rin ang pamilya ang maaaring maging pangunahing dahilan ng kalungkutan at kapaghatian na mararanasan natin. Nakakalungkot pong malaman na ang isang pamilya ay nagkakaproblema katulad ng hiwalay ng mga magulang o kaya lumayas ang anak at nagre-rebelde. The family is source of great joy and also source of great misery because it is the most important human relationship that God has created. Ang problema, hindi pagpapahalaga sa mga bata. Sabi nga po sa Mark verse 13, may mga taong nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit sinaway sila ng mga alagad. Kung ano po ang hangad ng mga magulang, ay siya naman inahadlangan ng mga disciples. Gusto po ng mga magulang na mahawakan ni Jesus ang mga anak nila. Kay Matthew, nakasad na po ito ay ang pagpatong ng kamay upang basbasan at ipanalangin. Base na rin po ito sa pagsunod sa tradisyon ng mga Hudyo na pagbabasbas sa mga anak. Gusto rin po ng mga magulang na ang kanilang mga anak ay lumaking taglay ng blessings na galing sa Diyos. At naniniwala rin sila si Jesus ay makapagbibigay nito at papagkinggan siya ng Diyos kung siya ay mananalangin. Ilang pagpapagaling at himala na po ang nakita nila kay Jesus. Pero meron pong humahadlang sa kanila, hindi po ang mga kontrabidang Pharisees, kundi nandito ang mga disciples pa mismo ni Jesus. They were rebuking the parents. Kung medyo nagkakagit-gitan pa, baka may itulak pa. Patuloy marahil ang pagdating ng tao. Habang mas nakikusap ang mga ito, baka nasisigawan na sila ng mga disciples dahil sa inis. Bakit po sila ganito? Hindi po sinabi sa teksto ang dahilan. Marahil ay ituturing nilang sagabal ang mga bata at may mas importante pang dapat gawin si Jesus kaysa sa kanila. Tulad din po ng ibang sa panahon nila, itinuturing na hindi mahalaga ang bata, malikot, maingay, pasanin at pabigat lang hanggat nakadepende pa sa magulang. Problema po ang hindi pagpapahalaga sa mga bata. Ang pagpapabaya sa kanila, kahit po sa panahon natin. Hindi lang po ang mga nababalitaan natin, iniiwan ng kanilang anak sa tapat ng bahay ng ibang tao. Hindi lang iyong binubugbog ng kanilang anak, kundi maging mga Kristiyano rin na members ng church at nagsisimba linggo-linggo. Sasabihin ninyo,
Hindi ko naman pinababayaan ang aking anak. Malusog naman, nakakapag-aral, pero tanungin natin ang sarili natin. Lumaki ba kaming may disiplina? Nasusubaybayan ba kami? O ipinapaubaya lang sa yaya o kay nanay o sa kamag-anak at wala kayong oras sa amin? Kasi busy sa trabaho o sa ministry o malayo kayo. Iniisip niyo po siguro, hindi pa kayo mahalaga kasi ang ibang 1 month old o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 years old pa lamang, maaari ang isang bata ay hindi po kilala si Jesus. Hindi dahil bata pa siya, kundi hindi po lubusan na ipakilala sa kanya. Ang pagiging Kristiyano, baka hindi rin po nakikita sa buhay natin. Ngayon, sa tingin ninyo, hindi ba't maaari napapabayaan o nagkukulang po kayo sa inyong mga anak o sa mga anak na nasa inyong pag-aalaga? Ganoon din po ang pagpapahayag sa aming mga bata sa church. Oo nga't meron pong children ministries. Pero iniisip natin na sila na ang bahala kasi sila naman ang mga Sunday school teachers, deaconess, church officers. Ang pagdidisiplina sa amin ay nagsisimula sa ating mga tahanan. Nawa sa attitude din po natin pag-worship, kami mga bata ay inyong gabayan at huwag isipin distractions lang. Kung mag-share po tayo ng gospel, huwag lang po sa may edad lang ang target. Child neglect is a problem in the church also. Kahit di po ninyo kami saktan o sigawan, basta hindi nyo po ginagawa ang dapat gawin para sa amin, ito po ay malinaw na problema, ang hindi pagpapahalaga sa mga bata. Mahal ni Jesus ang mga bata. Para mas makita po natin ang kaseryosohan nito, tignan natin ang naging damdamin ni Kristo sa ginawa ng kanyang mga disciples. Sabi nga po sa verse 14, nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, hayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag niyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ay napapabilang sa kaharian ng Diyos. Sa Matthew at Luke, hindi na natin makikita ang damdamin na ito ni Kristo. Pero dito po sa Mark, nais niyang makita natin ang bigat na pananalita niya sa verse 14. Hindi lang po malumanay ang pagsasalita niya rito kung hindi may force. Huwag niyo silang pigilan, ayaan niyo sila. Tulad din po ng isang nanay na nakita ang yaya ng bata na sinasakalang anak, hindi naman iyan magiging malumanay sa pagsasalita. Sinaway po nila ang mga magulang dahil baka makaistorbo kay Jesus. Pero ngayon sila ang sinaway ni Jesus dahil sila mismo ang nagiging istorbo sa pagtupad ng layunin ng Diyos. Ang galit na ito ay reaksyon niya sa isang bagay na sa tingin niya hindi po tama. Ang reaksyon natin o damdamin ng isang bagay ay nagpapakita po kung gaano natin pinapahalagaan. Magkaiba po ang reaksyon natin kapag may nabasag na baso kumpara sa mamahaling vase. Ipinapakita po dito kung gaano kahalaga ang bata kay Jesus. Jesus loves the little children so much. Kung pinababayaan niyo po kaming mga bata, hindi po siya matutuwa. Kung hahadlangan niyo po kami na matupad ang layunin ng Diyos sa buhay namin, kahit pa po sa tingin ninyo ginagawa niyo ang mga ito dahil sa pag-ibig ninyo sa amin. Hindi rin po siya matutuwa at pagsasabihan rin kayo ni Jesus, Aro! Kapag nararamdaman po ng mga anak nyo na tinatawag sila ni Jesus na maging deaconess o pastor, huwag nyo po silang pagalitan, suportahan nyo po sila. Nema, neta, nepo. Huwag niyo kaming ahadlangan na matupad ang layunin ng Diyos sa buhay namin. Mahalin ng mga bata katulad ng ginawa ni Jesus. Ang mas mahalaga po ngayon,
Dito ay hindi ang gusto ng mga magulang, bagamat maganda ang motibo nila. Hindi rin po ang nais ng mga disciples, kundi ang nais ng Panginoon. Ano po bang gusto ni Jesus? Makikita po natin ito pareho sa positibo at negatibong paraan. Hayaan niyong lumapit sa akin ang maliliit na bata. Huwag niyo silang pagbawalan o hahadlangan. Nais po ni Jesus na magkaroon rin tayo ng puso para sa mga bata ng tulad ng Kanya. Oo, mahal niyo po kami, pero may higit na nagmamahal sa amin at yun po ay si Jesus. Gusto niya po na lumapit sa Kanyang mga bata, gusto niya ring mapasa kanila ang pinakamahalaga sa lahat. Ang makilala si Jesus, ang makapiling siya at mararanasan ng tunay na buhay. Kaya gawin po natin ang lahat na magagawa para mailapit kami mga bata kay Jesus. Huwag po nating hayaan ang anumang bagay o sinumang tao ay ang makakahadlang sa amin. Marami pong balakid sa amin para makilala kay Jesus ang tuluyang sumunod sa Kanya. Huwag na natin gawin sarili natin ay isa sa mga hadlang na iyon. Always remember, discipline your children while they are young enough to learn. If you don't, you are helping them destroy themselves. Parehong present tense na verb ang ginamit sa utos na po ito na nagpapakita po na ito ang dapat palaging ginagawa natin. Patuloy niyo po kami tulungan para ilapit kami kay Jesus at maging mapagbantay sa mga bagay o tao o impluwensyang makakahadlang sa amin o makapaglalayo sa amin kay Jesus. Katulad ng maling paggamit ng social media, hindi mabuting kaibigan at marami pang iba. Ang kaharian ng Diyos ay para sa lahat. Bakit po ganito ang nais niya sa aming mga bata at siyang gagawin din ninyo para sa amin? Muli, basahin po natin ang verse 14. Hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang napapabilang sa kaharian ng Diyos. Ang kaharian po ng Diyos ay tumutukoy sa pamamahala ng Diyos bilang hari sa ating buhay at sa Kanyang linikha. Naparito po si Jesus para ialay ang Kanyang buhay para sa atin at maging katubusan ng marami. Jesus Christ came not to be served, but to serve and give His life as a ransom for many. Kasama po maraming ito ang mga bata. Jesus came to serve and die for children. Huwag na nating isipin, R18 lang ang kaharian ng Diyos. Na kapag may batang gustong pumasok, ay hahadlangan po natin. Ang paanyaya po ng Panginoon sa Matthew chapter 10 verse 28, I come to me, all of you. Kasama rin po dyan, kami mga bata na dalan po ng pasanin ng kasalanan at parusang katumbas nito. Kung hindi po namin makikilala at mararanasan ang Panginoong Asus, children as well as adults need Jesus. Siyempre, hindi po ibig sabihin na automatic na kapag may batang at Kristiyano ang magulang ay ligtas na. Kaya nga po sinabi ni Jesus, to such, o sa mga katulad o kagaya nila. Ang paraan po natin ng kaligtasan ang paglapit kay Jesus nang may pagtitiwala na sila lamang inahalin tulad sa attitude naming mga bata. Pananampalataya ng isang bata ang tiket papuntang kaharian. Kaya po ginawa niyang insulation kami mga bata kung anong klaseng pananampalataya ang nais ng Diyos na taglay natin. Verse 15, tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos tulad ng pantanggap sa isang bata ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos.
Ang kaharian po ng Diyos ay isang regalo, isang kayamanan, dapat natin tanggapin tulad ng isang bata. Bakit po? Ano pong kahibaan ng bata sa matanda? Nais ni Jesus na matutunan natin kung paano tayo dapat mamuhay bilang mga Kristiyano. Dahil sa isang sanggol ay wala po tayong magagawa sa sarili niya, kaya lubos siyang umaasa sa kanyang mga magulang. Ito po ang nais ng Diyos sa lahat sa atin, lubos na pagtitiwala kay Kristo. Kaya tuwing makikita ko po ang bunso naming kapatid na si Zian, tatandaan ko po siya ang paraan ng Diyos na sinabi sa akin araw-araw. Be like Him in your total dependence to me. Pag may kailangan po siya at nagugutom, iiyak siya. Hindi naman siya babangon at magtatrabaho at bibili ng pagkain. Kapag pinapakain siya, hindi naman niya ito babarayan at hindi niya kayang palitan. Kapag po kinakarga at niyayakap siya, tuwang-tuwa, hindi nagpupumiglas na gustong makawala. Ganito po ang panawagan sa lahat sa atin. Hindi niyo kayang patrabahuan ang kaligtasan at relasyon niyo sa akin. Ginawa ko po ito para sa inyo. Ang kailangan niyo lang gawin ay magtiwala at hayaan akong kumilos sa buhay ninyo. Hindi po edad ang pinag-uusapan kung makakapasok ka sa kaharian ng Diyos. Natural po sa tao ang ayaw pinag-aharian ng iba. Gusto natin tayo ang hari, tayo ang boss. Gusto natin tayo ang masusunod. Kaya ang pagtanggap sa kaharian ng Diyos, dapat tulad ng isang bata. Pananampalataya, pagtitiwala, at pagpapasakop sa Diyos ang pinag-uusapan po dito. Hindi po edad. Ang isang 9 years old na bata na nagtitiwala kay Jesus ay mararanasan ng ating buhay na walang hanggan. Pero ang isang lalaki na mayaman na 60 years old na at successful sa buhay, pero ang tiwala niya ay sa sarili at patuloy gusto niya ang sarili ay ang nasusunod. Ay hindi po sila magkikita ng 9 years old na bata sa langit. Lahat ay inimbitahan ni Jesus na lumapit sa Kanya. Ang teksto po na ating pinagbubulayan ay hindi lamang sa mga bata, magulang, kung para din sa aming mga bata. Para po sa ating lahat na nagsusumikap na sumunod sa Panginoon, wala pong makakahadlang kung naisin ng Panginoon, gusto po ng mga magulang, pero ayaw ng disciples. Pero dahil gusto ni Jesus, kaya siya ang masusunod. Verse 16, kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanila at binasbasan sila. Hindi po ito mass blessings, kundi individual. He takes time para kargahin po sila isa-isa at ipadama ang pag-ibig sa kanila at ipinalangin sila sa Ama. Habang ginagawa niya po ito, malinaw na malinaw ang instalasyong nais niyang makita sa mga disciples. Tumulad kayo sa mga bata sa inyong pananampalataya sa akin. Ngayon, nakita na po natin kung ano ang puso ng Panginoon. Jesus para sa aming mga bata at kung ano nais niya para sa mga magulang o sa ministeryo para sa mga bata. Tignan naman natin ang ilang mga praktikal na hakbang na makakatulong para masunod ang utos ng Panginoong Yesus na, "Let the children come to me." Una, decide now to commit to be a follower of Jesus. Ito po ang unang-unang dapat. You cannot be a good parent if you are not yourself a child of God. How can you help your children to be born again if you yourself are not born again? Hindi po maaakay ng anak mo sa kaharian ng Diyos kung hindi makikita sa iyo ang gusto mo rin
ito para sa sarili mo. Di ba po? Napakagandang pakinggan, makita ang ngiti ng isang bata at maipakita ang kanyang mga magulang ay tagasunod ng Panginoong Yesus. And this is not just for child good, it also for your soul. Pangalawa, dream the biggest dream for your child. Mababaw lang po ang pangarap ng isang magulang na umiyak sa TV dahil napasok ang kanyang anak sa American Idol. Ang baba po ng pangarap ng isang magulang na ang pinakaminimiti sa kanilang anak ay makapag-abroad o maging abogado, doktor, nurse o engineer. Pero ang panawagan sa ating dito, make Jesus and the kingdom of God your dream for your child. Dream big, but dream the biggest dream, the kingdom of God. Ahanin ng isang bata ang makamtan lahat ng kayamanan sa mundo kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Napakaganda po itanong sa Diyos bago pa po mangarap sa aming mga anak nyo. Panginoon, anong pangarap mo sa anak ko? At kung ganito po ang pangarap mo, gagawin mo lahat ng magagawa mo para matulungan sila rito. Pangatlo, direct your child toward Jesus. Alam ko po na gagawin niyo ang lahat na magagawa niyo para matulungan kami. Siyempre, mainam po kung nadadala ninyo kami sa regular na Sunday School, pero hindi lang po iyon, ano bang isang oras lang na Sunday School kung hindi rin naman namin ito matututunan mula sa inyo kapag nasa bahay kami. Ang pagbabahagi po ng Ebanghelyo sa amin ay hindi isang beses lang. Dapat araw-araw pinag-uusapan natin ang tungkol sa Diyos at kay Kristo. Tulad ng sabi ng Proverbs, train up a child in the way he should go. Ituro niyo po ang daan. Ituro niyo po na si Kristo ang nag-iisang daan na dapat naming lakaran habang buhay. Pang-apat, defend your child against rivals. Marami pong mga bagay ang maging hadlang sa amin daraanan patungo sa isang malapit na ugnayan sa Panginoong Jesucristo. Bilang mga magulang po namin, nawa gawin niyo ang lahat na magagawa niyo para depensahan kami laban sa mga ginagamit ng kaaway para ilayo po kami sa Diyos. Totoong responsibility niyo ang pag-provide at pag-protect sa amin. Pero baka minsan, iniisip lang ninyo ang tungkol sa physical prevention and protection. Sandamakmak na po ang impluwensya ng media at ng barkada ang maaaring bumubugbog sa amin ngayon. Anong gagawin nyo para ipagtanggol kami dito? Panglima at panghuli. Depend on God to change your child's heart. Hindi po pwede mawala ito. Walang mangyayaring sa number 1 to 4 kung wala po ito. Ang alam ko po, mahirap maging parent or guardian. Gagawin niyo ang lahat ng magagawa ninyo para mailapit kami sa Panginoon. Pero habang ginagawa ninyo iyon, lagi niyo po kami idudulog sa Panginoon. Si Jesus nga po dumulog din sa Ama para sa mga bata. Tayo pa po kaya? Maaari niyo pong hilingin habang karga o tinitignan ninyo ang inyong mga anak o kung ipatong ang kamay sa amin habang kami natutulog. May the Lord bless you and keep you. May the Lord shine His face upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you a peace. Hindi lang po isang beses, kundi araw-araw.
Maraming salamat po sa inyong lahat na gumabay sa amin. God bless po sa ating lahat. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen po ba? Amen! I come before you today. J. Calma for our congregation with the powerful and inspirational preaching of the Gospel of Jesus Christ during the celebration of Children's Sunday given this 8th day of October 2023, signed by Mr. Gerson S. Maniti, Ms. Karen Shane P. Pajardo, Reverend Victor L. Raimundo, Deaconess Cheryl Joyce A. Bondoc. Katanda kayo po, Kenny, para i-present tayo po yung certificate ng Siren. Ayan. So, for giving us the inspirational preaching for this Children's Sunday po. I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord.
Sa diwa po ng ating katahimikan, sama-sama po nating idulog ang bansang Israel, bagamat malayo sa atin. Alam ko may mga mahal tayo sa buhay, kasama natin sa simbahan na apektado sila doon at ang kanilang pamilya. Ilapit po natin sila. Tunay nga, Panginoon, napakabuti mo sa buhay namin. Sapagkat ang kahariang iyong itinayo ay kahariang tanggap ang lahat. Kahariang ang nagahari pagmamahalan. Kahariang ang nagahari ay pagpapakumbaba. Opo, Panginoon, walang perpekto sa amin. Lahat kami ay may pagkakamali at pagkukulang. Subalit nais din namin, Panginoon Diyos, kung kami magpuri sa iyo, ang best ang bibigay namin. Kung hindi man naging karapat-dapat, Panginoon, ang aming buhay, marami kang pagkakataon na patuloy na pinagkakaloob sa amin upang itama ang lahat. Kagaya, Panginoon Diyos, ng bawat patak ng minuto ng buhay namin, hudyat, Panginoon Diyos, ng mga maraming pagkakataon upang umunlad ang aming pananampalataya, upang umunlad, Panginoon Diyos, na higit kaysa kahapon ang maaari naming isabuhay at makapagdulot ng ngiti sa iyo. Aming Ama, mapagpalang Diyos, narito po kami. Narito po ang iyong mga anak. Siya na nakatayo, nakaluhod, at sa kanyang upuan, na nasa kanyang tahanan, na nasa kanyang trabaho, nasa ibang bansa. Kinikilala namin ang iyong kabutihan. Tinatanggap namin, Panginoon Diyos, ang aming pagkakamali. At higit sa lahat, Panginoon Diyos, nais naming magbigay sa iyo ng isang paglilingkod na kapagbibigay ngiti sa iyo, hindi sa kanino paman. Maraming salamat po, Panginoon, dahil dito, nakikita namin at napapatunayan sa pamagitan ng mga bata na binigay mong regalo sa bawat pamilya ay magiging regalo din naman sa iglesyang ito. At binibigyan ng pagpapahalaga. Tulungan mo po, Panginoon Diyos, ang bawat magulang na yubog ang kanilang mga anak, ang aming mga anak, sa isang pananampalatayang magdudulot, Panginoon Diyos, ng kabanalan ng buhay, higit sa lahat. Opo, Panginoon, kagaya ng aming narinig, ang bawat magulang, nais namin ay mapaganda ang buhay. Magtatagumpay sila sa kanilang buhay, magiging mayaman. Subalit, nakakalimutan namin minsan ang isang sa pinakamahalagang kayamanan na maari naming ibigay sa kanila na walang bayad, ang turuan sila sa isang banal, matuwid na pamumuhay. Samahan mo nga po kami, Panginoon Diyos, upang maitama ang lahat. Salamat kay Zyrene na inyong itinayo
Pagpalain mo po siya kasama ng kanyang buong sambahayan, ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Kasama din naman, Panginoon Diyos, ng lahat ng nagmamahal sa Kanya. Pagpalain mo ang Kanyang pag-aaral. Pagpalain mo, Panginoon Diyos, Kanyang buhay. Kasama ng lahat ng mga bata. At ang sipag at ang pagnanais ng kanilang mga magulang na hindi sila mapapagod na yatid, sunduin, dalhin sa simbahan, sa mga activity ng mga bata. Sapagkat yon ang tunay na nagbibigay galak sa puso ng bawat magulang na nagmamahal. Sama-sama po kaming lumalapit sa iyo para sa aming mga kapatid na narito ngayon. Pakinggan mo po ang bawat tinig, ang bawat kahilingan. Yes, Lord. Kasama ng sama-sama naming dalangin para sa bansang Israel, na nagbabadya ang isang kaguluhan at magkakaroon ng epekto, Panginoon Diyos, sa buhay namin. Manatili nawa ang kapayapaan, Panginoon. Pagpalain mo po sila doon, kasama ng mga OFW, kasama ng mga migrant workers na naroon, Panginoon Diyos. Ingatan mo po sila. Huwag mo po silang hayaang mapahamak, Panginoon. Bagkus sigit nilang makita ang pag-asa. Makita nila, Panginoon Diyos, ang iyong probisyon na kahit kailan hindi mo sila pababayaan sapagkat ang dala mo'y pag-asa sa hinaharap. Maraming salamat po sa pananambahang ito. Maraming salamat po sapagkat hindi mo lang dininig, Panginoon, ang bawat kahilingan ng inyong mga anak. Higit pa rito, Panginoon, ang iyong masaganang habag, ang iyong mapagpalang kamay, ay tutugunin lahat ayon sa iyong dakilang kalooban. Maraming salamat po. Inihiling po namin ito at inaasahan na tatanggapin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ang masaganang pagpapala ng Diyos na may likha ng lahat, ang pagpapatawad, paglilinis, pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, at ang walang hanggang patnubay ng banal na Espiritu para sa isang buhay na banal, buhay na punong-puno ng pag-asa, at buhay na naglilingkod ang siyang sumaating lahat, mula ngayon hanggang sa magpawalang hanggan. Amen.